May gabi na usab mga igsunan ug mga kauban nato nga mga kapaglaom nga nagalantaw karon dinhi sa atong stasyon Hope Channel South Philippines ug niya na kita karon sa lesson 11 sa atong pagtuon sa atong lesson for this quarter kini nga panguluhan Longing for God in Zion. Before ta magpadayon mga kaigsunan, ako hangyon si Dr. Elvin or Pastor Elvin sa paghatag sa opening prayer. Pastor? Okay. Our Almighty Father in heaven, we ask that you will give us wisdom so that as we discuss our lesson with Pastor Pido, we will be able to impart it to our brothers and sisters, mga kapaglaom, ug mga kahigalaan nga gasunod sa takna sa pagtuon. Thank you, Lord, that your presence is with us, and thank you for blessing each one wherever they are now who are following this program. In Jesus' name I pray, Amen. Amen. Ato na ning gisugdan last Monday, Dr. Elvin. Yes. Ako lang pagkabasahon ng atong memory text nga makita sa Salmo, kapitulo, chapter 84, no, verse 2, nga nag-ingon dinhi, no, sa New King James Version. My soul longs, yes, even faints. Grabe pagkahulagway, Dr. Elvin, no, for the courts of the Lord, courts, the temple. Temple. Okay? My heart and my flesh cry out for the living God. So, saan siya kanang desire or kanang gibungat sa usa ka tawo nga aduna gid siya lahing handom sa iyang kinabuhi kung naa siya. Yes. Or bisan pa wala siya diha kay gusto niya nga naagid siya sa presensya sa Ginoo. Oh, yeah, makaambit siya no sa mga panalangin nga maiyang makuha pag naa siya dinha nga dapita. So ato ba batanaw nga kini nga mao nga tao, the psalmist, I think si Asaph man siguro ang gasulat nini. Ato makita nga kana ba taong iyang iyag yung gihandom ba nga Ginoo bisan og gatekeeper lang ko sa imuhang sa temple, sa sanctuary. Si Sam, si David. Ginoo, bisag kuan lang kuan mo lang niya ako trabaho. Kay nga naman, mga kaigsunan, kung doon naman siguro nindot kayo nga tinguha sa usa ka tawo, kana yung maduol ta si Ginoo sa pagalagad. Kakun kana nga kahimtang imong mabatnan nga naa ka diha sa usa ka sitwasyon nga naduol ka kanunay sa Ginoo, wa na siguro labing nindot o mulabaw pa ni ana kay ang Ginoo mo'y atong kaluwasan. So kung duol kasi naanagyug kasi ang puloy-an na nagpuyo, siya ro naman sa doog dili gyud ka makabato ng kaluwasan. Plus napay kalinaw sa una-una nimo kay na ang Ginoo din na kay safety kay na ang Ginoo diha. So kung do na may labing maayo nga handom sa usa ka tawo sama ni David or kini si Asaph, kana gyung naaka diha sa duol sa Ginoo nga naa ka gatrabaho sa o sa to pa ni sa palasyo sa Ginoo. It's a privilege. Nga nahimo kang kabahin. Oh, imagine you are serving the King of Kings. Yes. The Lord of Lords. Unya na gatekeeper ka sa mao nga court sa ginharian sa Ginoo. That was a big position imong tanaw. So mas labaw pa ni kaysa mga palasyo nga atong that's true. Atong makita karon, no? So that's why it brings kaning gitawag na to nga a different kind of experience or a unique kind of experience. So sa katawo nga adunay handom nga sana ka nabitang makaplagan niya ba? By going into that particular place which is actually called the Zion or the temple, Dr. Elvin. So ingon din let me just read sa introductory parts atong lesson. Many of the psalms, just like what you said, were composed by the sons of Korah. Yes. That particular person you mentioned is one of the sons who had a first-hand experience of the kaning word banggod nga first-hand experience. First-hand experience of the blessedness of the Lord's house as the temple musician. So, the people before, akong nakita ba, Dr. Elvin, sa akong paglantaw niini sa how I look at how it is being expressed here, ang tao day mangita gid ay way ba nga kung asa gyud ang pinakanindot nga dapit nga
kanang ma-experience nila ang presensya sa Ginoo. May not be the physical thing nga sama sa akong pag-experience sa imong presence kay ikaw nag-occupy magag space, no? Yes. Ako nag-occupy kog space din eh. We're both matter, so dali ra kay ta ka matouch, no? I can use all my senses to prove that you indeed exist, no? So wala problema. I can communicate with you, but I think in this particular case it's a different kind of kanang experience of God's presence nga although dili nila mahikitan pero naadiha. Yes. Okay? So lisod ni siya nga, I mean, it's not easy for a man nga maglong ka sa usa ka tawo nga wala diha nga dili nimo makita or ma-touch or ma-hear ba sa imong using your senses pero imong gyapon sang ginalong. Yes. So kani siya, this is a statement of faith, Dr. Elvin. Yes. Okay, dili man ni sa, I think dili man ni gibungat sa based on an ordinary transaction bitaw between me or that you or a person nga atong encounter in a very realistic way, but this is a different kind of thing. So but the Zion, although this can be interpreted in so many ways nga ato na literally i-mention, but this actually is a physical thing. Yes. Okay, mo na yung pinakamayo. Although God is dili gid siya ma-observe tangible physically. Yes. He belongs to the metaphysical realm, beyond physics. Pero Zion, the Zion is physical. Yes. Right. So okay. So imong makita din nga, di ba, og atong hinunuban nga si King David, diro sa time nga ang ark bitaw sa kabinet nawala. Right. Deon the time nga gidala ni David dito sa didala niya dito sa Shiloh. Niya while kinsa bato nga nag-escort gikan sa Palestine gidala paingon dito sa Shiloh. Kato si kita ba to si katong iyang gihikap bitaw nga namatay. Right. I remember that. So diha nimo makita nga usa ka balaan gyud kayo katong Ark of the Covenant. Diri gibutang sa mao, diri gibutang sa nga sanctuary, diri gibutang. So mo ni siya nga very significant. Dili man nila makita na kay gihimo naman ni siya og sanctuary. Ang high priest naman ang makasulod dito. Pero nahibalo sila nga there is the presence of God. There is that Ten Commandments of God. There is that Ark of the Covenant nga tuwa dito nga ang presence sa Ginoo simbolik yun kayo nga tuwa dito kay tuwa dito ang sikay na glory sa sulod. Unya gani ang press nga mosulod dito kinahanglan yun maghikot pa og tiling-tiling. Kay basin niya og di na siya makabalik, guyuro na lang sila kay napatay na sila dito sa sulod. Pero I think it did that happen so far. So ato nakita nga ma-feel yun nila nga niya agyud diri ang presence sa Ginoo sa Mount Zion. Niya agyud sulod sa iya nga sanctuary. So ang Mount Zion dako ni siya makaigsunan ha. Kay ang Mount Zion murag top ni siya sa usa ka bukid. Sa taas siya, pinakataas siya. Dayon ang palibot na mo na dayon ang city of Jerusalem. So ingon na ang iyang sitting. Unya mo ni ang pinakabalaan kayo nga lugar. Then every year I think there are 3 times siguro Pastor Pedro nga ang katawhan sa Ginoo in that area mugtapok yun sila dito to worship God. Kasi kasa sila gikan, no? They would always pay homage ba? Sama po ginahimo sa itong mga pinalangga ng mga igsoon ng mga Muslims, no? Yes. Then, how many times a year they would go to Mecca? Murag once lang. Once. But it's a very special kind of thing, no? Yes, okay. All over the world guna siya. Because to them, temple is something, you know, murag the moment nga makatouch lang ka dito. So, they would always think, they would get a different kind of experience kaysa diligid nila na siya ma-experience, no? Physically. So the same is true with this one, no? By the way, si Uza na ito. Yes. Okay. So, before we go to the Tuesday and Wednesday's lesson, Dr. Elvin, gusto na ko ngayon sa pagkasumpayan. Ato na lang, ibutang natin niya sa proper context para kayo sa'yo mo ka ng Zion, sa may but pasabot ani sa man siya. So, but you already started it, no? Biblically, ingon sa na-survey kagihimo sa mga scholars,
ang Bible daw nag-mention daw mga 150 times Okay. sa paggamit sa pulong Zion. That is both in the Old and the New. Pero it carries a different kind of kanang meanings, no? Yes. So depende how it is being used sa particular nga verse. But primarily, just like what you said, ang Zion ato na ning gisgutan, originally wa man ni na belong sa mga taga-Israelites, Yes, no? that's true. It belonged originally, Yes. Ang tagiya kita niya mga Jebusites. Yes, that's true. But David conquered it, and then nakita man niya nga nindot kay nga lugar, just like what you said, na siya ay diya sa Israel, Jerusalem, na ay part diya nga taas, no? Murag hill part. So actually, originally, mo ginang gitawag nila nga Zion. So they put the temple there para mas dali siya makita. Kay sa ilang man gud nga konsepto, ang temple is Visible. visible. It's their way of experiencing God. Kay dili man gud mo when you talk about the word God, even if I explain the word God to you, kana bitang it remains to be a concrete, an abstract thing. So in order for people nga ilagi na siyang ma-experiencehan ang divine presence, so mala sa gibasa na to last Monday sa book of Ezekiel 43. So the temple was actually erected, no? Exodus 25 verse 8, no? That I may dwell in the midst of them. So the Zion number one is kanang nahimo na ni siya gitawag nga the city of David. Yes. And at the same time it also nahimo po ni siya nga the city of God. Yes. So mo po na ang ilang panglantaw ana nga panahon by virtue of their faith. Yes. Kay the moment they erected a temple, ang ilang una-una is, just like what you said last Monday, ilang ginang i-consecrate, no? Yes. Di ba mo na yung term? Yes, that's it. That's why, kung imo nang i-consecrate, that thing is actually holy. Yes. Kaya that belongs to God. So, dili lang siya the city of David, kay ang meaning daipod sa Zion, dili lang siya nga dito ra sa temple. Later on, na-extend po siya sa the whole part of city or Israel. Nagnadri, no? Also the land of Judah na po daw, no? And also the nation of Israel as a whole, ang gitawag na to, later on was actually called Zion. Makita nato na siya din sa Jeremiah 9:13. Then, ang Zion po in Isaiah 60:14, it refers also figuratively to Israel as the people of God. So, yan lang siya, no? So, you look at how the dynamics. The dynamics sa word ba? Kanang how the word is being played. So, murag ang Zion, usar ni siya kabuki dito sa At Israel first, at first. Then, na-extend siya sa whole city. Then, himo siyang extend sa tibok nga nasod because ang mga katawhan sa Ginoo nag-expand sa tibok nga nasod. So, ang iyahang influence, ang iyang scope, nahimong wider na kayo siya. So, nahimo siyang ang Zion experience nila sa pagtagbo nila sa twice a year. Not only from the temple. Yes, not the temple. Nahimong nilapad na sa dihan nga uli na sila dito sila nga area. Right, So murabag ang blessing si Ginoo nga ilang nakuha dito, pag uli nila sila mga puluyanan, nahimo na po itong mga puluyanan nila, mga lugar nila, nahimo ng kabahin. So muna nga ang Zion, matawag na to nga mga katawhan sa Ginoo nga then I think by virtue also of their calling. Yes. Because they are called as the royal priesthood. Yes. The peculiar peoples. The holy nations. The holy nations. Exodus chapter 9. So you see the meaning of Zion, it extended to not only to the temple per se, but it goes beyond the premises of the temple, which is actually good, no? And even ni-extend pa yun ni sa tibok nga kalibutan. And napoy laing meaning na add of that, no? Hebrews chapter 12 nga Zion also can refer to a spiritual kingdom. Yes. So muna nga nilapad pa yun Ginoon kayo sa tanan. O niya, og atong tanawon pa yun kining atong lesson, I think sa Tuesday, di ba? Siguro? Psalms chapter 87, na din, no? Kung ato ni siyang pagalantaon yun mga kaiksunan. Actually, Dr. Elvin, ato na ning ginabalik-balik din namang mga suggested, no, mga you have to read sa atong lesson matag adlaw din inyo ato gining pagabasahon, no, inyo gining pagabasahon makaigsunan kay kung inyo maguno siyang lakbayan unya mo diri siya lamog basa din sa body sa explanation. Dili kay ni murag di kayo masabtan. Dili kay masabtan siguro gamay pero dili kay niyo makuha ang kuan ba? Ang pinaka-core. Ang dimension sa explanation of the body's explanation. So,
kung imo pagkabasahon ng 87, so there you go, no? Makita nimo kung anong yan ang pag-explain sa atong author. In fact, if you look at this Tuesday's lesson, dinis paragraph 2. Ako pagkabasahon, Dr. Elvin, no? Ato sumpayan tayo mong gibungat kanina, the glory of Zion draws all the nations to God. So, the intention really is, kanong gitawag ang mga Israelinon nga the peculiar people, the holy nation, to which dito nag-extend po ang meaning sa Zion is because gusto sa Ginoo nga madro ang tibuok kalibutan ang ilang pananaw ngadto sa Ginoo. Okay? So pero nalang siya gamiton nga certain group of people nga mao'y instrumento sa Ginoo nga modalahay kaning mga tao nga mulantaw po dito sa Ginoo, sumala po sa ilang ginahimo. Di ba, Dr. Elvin? Yeah. So, the borders of God's kingdom, mo yung gingon, are now extended to include the whole world. Yes. So, that is now, as described in Psalms 87. Ang katuyuan gud si Ginoo, ang approach sa evangelism pa sa unang nga panahon, kana bang gihimo ang Israel nga center of evangelism. O niya, gihimo bitaw siya nga, kanang giingon man na sa Matthew 5:16 man siguro na, nga a city that is sit on upon the hill. So, nga mahimo siyang visible sa tanan nga naas palibot o sa tibok nga kalibutan, nga ang mga tao sa tibok kalibutan, mudro, sa to pa muduol sila dito sa Jerusalem. So, ang Jerusalem is the center of salvation, the center of evangelism, nga mo pakayanap ang gospel, ang kamatuuran sa tibok nga kalibutan. So mo ni ang idea mga kaigsunan nga I think centrifugal ang approach sa unang nga panahon o figurical nga approach sa evangelism nga ang approach sila ginauna nga kita diri aron moduol ang mga tao. Pero unfortunately we know nga na fail diri ang physical Israel nga wa sila ni adto sa kalibutan kay murag exclusive na lang nila ang kaluwasan. So but the idea is to make them a holy nation para nga manakod sila sa tanan nga mga kanasuran sila nga palibot, and that is where they failed. So now nahimo na mo na nga naana po new bago na pong breed nga gimo ang Ginoo sa the spiritual Israel nga mo ni-spread sa mensahe sa tibok nga kalibutan. But anyway, ang lesson gipasantob diri nga ato ning mahatagan og pagpamalando nga ang intention sa Ginoo sa iyang mga katawhan karon, we should be like Zion nga ang mensahe nga atong nabatian nahimo mapahatag po nato dito sa uban nga madro ang mga tao to the glory of God. Right. I like that explanation, no? Kanang bitang siguro, I don't know kung usap po nag-cause sa mga Israelon kaniadto Israelites kung anong na-exclusive na po ang ilang panglantaw aning how God dealt with them ba. Nga murag naghimo sila temple, tapos of course the place is called Zion, and then extend nilang meaning sa Zion, sa ilahang pundo. Pero dito ra po taman. Yes. Dito ra po siya taman. Pero just like what you said, the context of that is not actually intended only exclusive for the Israelites. Sumala sa itong gibasa, no? Kung makita po nimo din actually, nag-admire ko sa author ng Psalms 87, Dr. Elvin. Kay tanaw nimo, no? I think this is a prophetic one in verse 4 of 87. Yes. Kani nagpaila, Dr. Elvin, kung imo ning pagkabasahon sa itong mga kaigsunan, nga kaning blessing sa Zion, wala ni siya nga exclusive lang gihatag ngadto sa mga Israelites. So this would prove the point nga mo extend gini siya to the whole world. Kaya just like what you said, mo ni ang first nga evangelism ba? Nga activity. Actually, it's all about evangelism. Yes, that's true. Our existence is really all about evangelism. Akong basahon ha? I will make mentions of Rahab and Babylon to those who know me. Behold of Philistia and Tyre. Ingani mo gud pag-describe sa una, pag mingon mo gud tag world. Yes. World mo, that is how they define the world. Yes. Ang world, ang mapa siguro nila makita kaniadto sa mga author ani is up to this particular point ba kay
during the time nga gisulat ni mao mo gini mga prosperous kay inhabited nga mga lugar o mga civilized nga mga dapit. So Pilipinas na wa pa siguro. So pag mingon ka nga world, ang ilang mahunonaan is mao ni nga mga lugar. Yeah, mga Babylon, Tyre. So the moment ka mag-mention kag Babylon, Philistia, Tyre, with Ethiopia, that is already considered as a world. Yes. So kung ato ning extend ang meaning ani kay di ba sa hermeneutics, na may kanang you can extend the original meaning basta lang related sa original meaning. So ang world now wala na siya, I mean it goes beyond Babylon, Iraq nga no? Kaning Philistia, Tyre or Ethiopia. Ang paglantaw nato sa world mas bigger na aning world. Yes. But the principle that applies to this one still the same, no? Yes, the more yun hapon. So kaning Zion, it applies, it extends even into the uttermost part of the. So related din ni Dr. Elvin sa Matthew 28. Yeah, that's it. Matthew 24. Nga maing balita. Yeah, ang maing balita nga kita karon nga gitawag nato the modern Israel of God nga in the Bible prophecy nga kita ang gitawag ang remnant people of God. Kita na ang gahatag og mensahe sa tibok nga kalibutan according to the Great Commission of Matthew chapter 28 and 18 to 19. So mao na ni siya ang kuan nato karon. Muna ni ang dako kayo nga taas nato. Nga kita nga matawag nga mga sayon of God nga nisalig sa Ginoo. Misalig si Ginoo kana bang wala naman ta na kuan nga sa sayon mo paghihapon to sila. Ang ato karong gitawag nga kita na ang na modern people of God nga gi-commission sa Ginoo aron mag-evangelize sa tibok nga kalibutan. That is also in the context of Revelation chapter 12, di ba? Nga ang third angel's message atong giwali sa tibok kalibutan because the original people nga gi-chosen ta si Ginoo nga mo mensahe na failure man sila. So God has raised people in the last days, which is in our Bible prophecy, the Seventh-day Adventist Church, we come out as the remnant people of God, nga nagmensahe sa third angel's message, nga mo paabot sa gospel sa tibok nga kalibutan. So, imong makita rin ang dako nga twist bitaw, ang twist nga ang mga katawan sa Ginoo, nga iyang gitas nga nagsimba niya dito sa Mount Zion wala nakatuman. So God has raised a new people sa time of the end nga mooy mo mensahe sa tibok nga kalibutan because the idea is God would want to save all His people, dili lang kay that certain group of people. They have already failed, so now there is a people who responds to the call of God to do the mission. So meaning to say, kung unsa man ang ilang gina-experience, no? Yes. Sa mga tao kanadto sa Old Testament, mga katawan sa Ginoo, kay that is how they kanabitang look at Zion, the temple. It was so meaningful, it was so wonderful for them to behold, no? Nga daw dili sila makapadayon, maka-move on pag mawala na nga bahin sa ilang kinabuhi. Yes. Tama ba? Kaya in fact, ang first order gid sa emperor, no? Si Artaxerxes, no, di ba? Sila nga ibalik sila dito sa ilang kanhi nga gikanan is the first order is to rebuild the temple. Yes. Because to them, temple is part of their lifestyle. Yeah. Kaya kung mawala po ng temple sila, murag mawad-an sila og paglaom kay that's the only way nga maka-experience sila sa presensya sa Ginoo in a very unique and in a very special way. Yeah. Maugo na tayo ito yung si Ginoo nga. Karon, naka-experience naman sila nga di-save sila si Ginoo. Ma-share po sa tuwa. Nga ila po itong i-share. Ang problema, aning atong mga kigsuunan nga sa ilaha nga panahon, na exclusive sila. O bitaw nga pag-abot ni Jesus, na ang si Jesus, nigawas yun siya. Nagwali yun siya. Nagwali yun siya sa in all part of Jerusalem and gi-commission niya ang mga disciples to go sa tibok nga kalibutan because His people has filled on this great mission nga gihatag sa ilaha. Kay ang ilang magong ginahuna nga kami ra gyud. Gani ang ilang pagtanaw sa mga Samaritan, second class na mga tao. How much more gyud ga siguro sa layo pag yun nila, karong di pag yun nila silingan. So ingon na ang nahitabo nga situation.
So and we are very happy nga now we are part of the great movement of the church, the Adventist Church, for the gospel preaching throughout the world. Right. Now, you mentioned din sa Psalms chapter 87, no? Okay. Verse 4. When you start from verse 3, glorious things are spoken of you, O city of God. Zion, di ba? Yes. So, in verse 4, gimension ka itong mga nasod nga gawas na sa Israel. Tama ba? And then, ang last nga line din is, kung imong pagkabasahon sa, I think this is a King James Version, this one was born there. Yes. So, kanang gingon nga this one, it refers sa mga nasod na gimension din sa verse 4. So, meaning to say, walay kalainan. Yes. Na ba? So, you were right in saying nga dapat unta nga ang ilang trabaho, ang ilang yung paghimon is, part of their mission is, mo extend sa ani nga mga panalangin. Yes, ngadto sa uban. Ngadto sa uban. Kay nga naman, kay gibungat na din sila sa sam nga walay kalainan. Kay sila, bisag natao ni sila sa Ethiopia, natao din sa Babylon, o asa man lang nga bahin sa kalibutan nga outside of Israel. But actually, spiritually speaking, pareho ra ni sila nga mga tao kaysa dito sa mga tao nga gitawag sa Ginoo originally, no? Okay. Gikan, gipasanto diha, kana sila, katang mga nasod nga palibot nila diha, giingon na, from there. From there. Sa ito pa, gikan yun dito sa Mount Zion. From there. Sa ito pa, ang mensahe, from there yun, paingon din Ang foundation sa kamatuoran, ang truth yun nga, tuwa dito, maorya po na siya din Pero unfortunately, ang taga dito, wala nila himua ang ilahang obligasyon. So, of course, God works in a mysterious way in His wonders and miracles nga niabot gyud gihapon ang mensahe sa tibok nga kalibutan kay that is really the intention of God. Pero God has already raised a new people. So, meaning to say, very important mo kung siya, Dr. Elvin, no? Pwede ninyo ni pagkabasa mga kaigsunan. Gingan mo ko sa itong lesson is, notice that God does not treat the other nations as second-level citizens. Yes. In relation sa itong ibasa. Yes. Although wala sila tao dito, not by blood, no? Nga sila mga Hudiyo, pero by virtue of kanang anak sila, kaning tao sila, therefore, kabayan sila sa pamilya sa Ginoo. So, yun din even if Zion is portrayed as the spiritual birthplace of all peoples who accept the Lord as their Savior. So, ang essence ng is kanang, kung imong pagkadawato ng Ginoo nga, imong personal nga manluluwas, then, you and the Hudiyo, parihura. There's no difference at all. Ang kalahian na gud-untagod sa ilaha, kay gipili sa Ginoo nga mo'y mo mensahe sa kalibutan. Of course, kay wa may lain pa mapili during the time. Di atong panahon na kay sila man gyud ang nakita sa Ginoo through Abraham nga si Abraham gyud ga so mga descendant man sa ni Abraham. Right. So sila mo'y gipili gyud kay og imong tanawon sila pa mo gitarong-tarong ato mga tao ato nga panahon nga naglagad si Ginoo. Manabansay So tungod ni Abraham so sila gyud ang napili. Pero they missed that opportunity. Instead nga gikuha ka si Ginoo, imo mang wa man nahimo. So dili pud pwede nga moingon ng Ginoo nga kini mga tawhana dili lang gyud nay pahibalos kamatuoran. Kay I created all humanity as equal. I created all humanity in my own image. So ako lang ning gitagaan pero wa siyang trabaho. So I cannot continue nga dili na nako himuon mangita kog laing paagi nga kini mga tao sa kalibutan ako ang luwason. So, ingon na ba ang... Mura yun doon ay ako nakita nga advantage sa ilaha. That's all. That's all. So, usay magod, lami magod ng kanang, ikaw ginang unang gitawag. Oh, yes. Muna siya. Kanabitaw sa klase, di ba? Pag maputay yung pangalan nga, first to, nagi si dating ang kuyaw kay first magyod, no? So, but it's just psychology, no? Yes. If you remember it's not really biblical. Yeah. If you remember sa usa ka parable ni Jesus nga, ang usa ka amahan gitawag niya ang anak nga iyang gisugo. Kunya ningon yes father madto ko. Pero later on wala mi adto. Pero ang iyang usa ka anak nga giingnan niya nga padtuon, iyon siya nga dili ko. Pero paglakaw siya nga amahan, mooy hinooy milakaw. So muna ang muna ang imong matanaw ba nga na duha ka anak, ang usa gisugo, yes, ang usa niingon nga dili. Pero eventually
siya mo trabaho. So mao ni ako nakita ani nga sitwasyon. Good. More salo sama po sa the prodigal son, no? Yes. Usa naguna na nga magulang. Wala na kay lahi man na iyang kwan. Lahi naman yang gituboy nga dalan. Pero panglantaw sa Ginoo, maura mo, you belong to actually one family. Yes. Okay. So that's it, no? So mao na atong lesson mga kaigsunan, that diha sa Tuesday's lesson nga atong paglantaw no atong kanang yung ibutang gid nato sa atong namo gyud mga pangutanaw sa Dr. Elvin before ko adto sa PICAS kaning basig makaingon sila nga wa ka nang kamali ang Ginoo pagpili ani mga Hudiyo, no, nganong murag ang dating mangud is a failure. So ang Ginoo di man gid na magkamali. Yes. Ang tao ra gid na mali, di ba, tama ba? Yeah. Kay tungod sa freedom of choice kay bisag piliyon ka si Ginoo doesn't mean nga ikontrolo niya imong freedom kanang paggamit sa imong pagpili, no? Kagawasan sa pagpili. So you still have to exercise that. Di ba? So siguro along the way kita gani pod masipyat-sipyat pud na. So actually wala pa pod siya nga totally failure, no? Kay nahatag ko mangyapon sa spiritual Israel, pero at least spiritual ang nag-continue. No? So I think ang choice gid si Ginoo was it was always right kay dili man na siya balikon ako utro no nga once mapili siya kanang everything will become extraordinary nga mosunod jud ka kay nagyapo kay freedom of choice to exercise. So mura na ang risk nga naa sa kamot sa Ginoo pag mopili siya sa imo kay nakahibalo man siya nga bisag iya kang tawagon but you still have to exercise your choice. Your choice. So that's it. Okay? So niya na karon sa Wednesday, Dr. Elvin. Yes. Kanang another feature sa Zion kanang safety and peace of Zion. Okay. Can you please elaborate on this, Dr. Elvin? Nindot po ni siya makiigsoon ano kay the idea nga kanang peace, safety and peace of Zion kana manggong imagine na nato nga this is the dwelling place of God. So kung naa ka diha sa presensya sa Ginoo, doon na gyud kay peace o doon na po kay kasiguruhan. So imagine basta kay in the presence of God, doon na kay peace. Bisan pag unsa ka gubot kay nang so meaning bisag asa ka. Bisag asa ka. For as long as you are in the presence of God. So you experience the blessing of Zion. Yes. Okay. Kanang kay di maguni I think gi-discuss mo po sa atong lesson dinhi nga di maguni nagpasabot makaigsunan nga kanang wala na gyoy mga turmoil nga kanang wala gyud magian mo abot nato. Nagpasabot ni siya nga kining peace in Zion when you are at the presence of God bisan pag naay katiguliyang diha mga kaigsunan sa pag-usap pa na nga sitwasyon diha, when you are with God, you have peace of mind. So it's not, peace is not really an absence of turmoil, justice. It's not really, kaya naaga ni mga tao nga, gimuan sila injustice, pero they are still at peace. So, peace makaigsunan, wala ni nagkahulugan makaigsunan nga in the absence of turmoil sa ato nga palibot. But so when you are in God, you have a peace of mind, even in whatever situation nga naa ka, kay ngano man naa kay kalinaw diha si Ginoo, and you are also safe because whatever happens to you, bisan pa og patyon pa ka, you are also safe. Kay siguro man ka looking into the idea makaigsunan of salvation, sure ka bisag gipatay pa ka, safe na ka in the arms of God. So this is how the way I look at it, that we are safe and we are at peace in the presence of God despite of the trials, turmoil sa ato nga palibot. In Psalms 46 kay mao po nang gigamit sa tong author, no, basig mga mota na sila asa man na diha nga bahin nga gisgutan na. But by the way, kanang Psalms 46 is another kanang poetry, no, nga gisulat sa tong author nga daghan kay ni siya kanang metaphor nga mga butang nga gibutang dinhi, but gi-refer siya sa ani nga meaning katong gingon nimo nga turmoil, mga kagubot and so on and so forth. Although ang subject nga yang gidalagid is kanang kalinaw, even in the midst of turmoil and other things na makadisturbo sa atong mga pangunahuna. Pero diri mo sa verse 3, no,
Ingon din verse 1 sa 46. Yes. God is our refuge and strength. Mo na yung introduction. Yes. A very present help in trouble. Mo na yung sige na itong memorize. Tapos, in verse 3, ato nang laktawan ng 2, though its waters roar. Imagine that. So, Dako tayo dalib ni. dako ni it refers to a big problem, no? Yes, Kay mga yes. kagubot, roar, no? And be troubled, though the mountains shake with its swelling. Grabe, no? Kanabit itong Uyog-yod. Uyog-yod. Uyog-yod yung pagtudya sa Ginoo. Verse 4, there is a river whose streams shall make glad the city of God. So there is a comparison. Yes. At first, ang poetry nagingon nga mao ni ang sitwasyon, pero gibawi din ni in reference to Zion. Yes. Because this is Zion in verse 4, no? Gingon mo diri the holy place of the tabernacle of the Most High. So you were right in saying kanina nga following the thoughts of the author nga nagi kalinaw diha sa presensya sa Ginoo. Yes. I think 4 can also be interpreted as the presence of God. Yes. Kay spiritual man eh. Yes. Kay ang one of the interpretations sa Zion is also spiritual. Sumala sa itong gibasa kanina. So wherever you are, bisag, let's say, not necessarily nga you're inside the church or inside the temple, Yes. for as long as kanang your connection with God You is... put yourself in the presence of Yes. God so you can find peace. So muna siya ang idea nga, di ba, dako kayong uproar, dako kayong balod, giuyog ka. So ato ning tanaon nga masimbolik ni siya nga mga pagsulay sa kinabuhi miabot sa tuwa. But you can find peace in God. Because in verse 1, Yes. God will be your refuge and your Refuge, strength. Your strength. And in verse 4, sa ganito diha ang verse 4, katong- a river. Verse 3. Yeah, verse 3. Katong roar ba? Yes. Waters. Grabe gud ang kaisog sa water. Yes. Then, what is that in the following verse? Di ba? Okay. And be troubled, though the mountains shake with its swelling. So, bisan pa o numaabot na siya, basta kay ang Ginoo muduol ta niya, musalig ta niya, dili ta balaka. Matarog. Oh, dili ta matarog. That's in verse 5. Yeah. Ingon din ni Dr. Alvin, God is in the midst of her. Oh. She shall not be moved. Oh, imagine. So, ang idea is kung na-anchor ang atong pagsalig diha sa Ginoo, bisan pang naay daghang mga pagsulay makaigsunan, dili ka mauyog. Mauyog. Dili ka mauyog. Pareha gud kuno anang barko gyud nga tinuod. Nga ug naay mga dagko kay mga balod unya maabtan sila sa balod, ihulog nila ilang angkla. Then once nga ang angkla mo tapot na dito sa yuta, besa pag-unsa ka dako na nga balod, ang mga safe gyud kay na ang barko nga dili na siya maanod. Maglutaw-lutaw ra gyud na siya. So when we are anchored, ang atong faith na anchor diha sa Ginoo, mga kaigsunan, dili ta mabalaka. Naay pagsulay, naay mga troubles. Pero once your faith is anchored sa Ginoo nga naa sa Zion, mga kaigsunan, you will overcome. Well said. Thank you very much, Dr. Elvin. Wala tayo nga panahon and we'll be back this coming Friday to explain this one further. But before again, let me just read, no? Ang verse 5 sa chapter 46 na gigandinig, God is in the midst of her in this temple, no? Zion. And because God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her just as the break of dawn. So what a beautiful statement nga. Grabe kay kabalak nun kay ning isulat sa atong author, no? Siguro sa iyang dili na gid niya mabati, dili gid niya mapunggan ba nga iyang pag-express sa kaayo sa Ginoo in reference dinhi sa temple or Zion. Yes. Mao ni ang mga words nga hinggawas sa iyang una-una. Di na marag ang pagka-sulti bitaw poetic yun kayo and full of meaning. Right. Kana bitang kanang manguyab ka, di ba? Usay kanang di ba? Ikaw before tapan kanang makuha na to ang i-conquer na to ang kasing-kasing sa magpulmulitag mga greetings o mga nga usay ni mo gawas nga words nga wala to gihinauna nga nindot kay siya paminawan. Yes. So ayan na po ang na-experience sa author aning
Psalms chapter 46. Makaigsunan, daghang salamat sa iyong pagsubaybay sa atong tulumanon takna sa pagtuon. Ako hangyo ang tanan sa pagdako silang mga ulo samtang kita mag-aampo. Heavenly Father, I thank you so much for such a wonderful night of experiencing your presence in our midst. We're happy to know that the meaning of the word Zion can be extended not only to the old Israel, but even up to the present time, which is now called as the spiritual Zion, and much more for that great Zion that we long and that we hope for. Yes, Lord. That is your kingdom that is yet to come. So help us to hold on our faith, just like what Pastor Elvin has said, that we have to anchor our faith in your presence, because by doing so, according to Psalms 46, no matter how big the huge of water or problems that may swallow us, and yet we will not be moved because your presence is in our midst. Bless each one, all our viewers or our listeners, wherever they are, dear Lord. May you bless all their undertakings in life. Thank you for the assurance that you will always be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.